Ang pangalan ko ay Malaya at ako ay 34 na taong gulang. Ako ay isang tagapagluto. Ang babaeng nagturo sa akin ng lahat ng kasanayan sa paghawak ng kutsilyo ay ang aking lola, si Lola Nita. Sa kanyang ika-79 na kaarawan, iniwanan siya ng aking mga magulang ng malamig na takeout sa Tupperware na galing pa sa fast food. Ibinaba ito sa parehong hapagkainan na minsan nang nagpakain sa kalahati ng bayan bago sila dumiretso sa paliparan at lumipad pa Batanes para sa prenup shoot at bakasyon ng aking kapatid. Hindi man lang sila nanatili ng sapat na tagal para panoorin siyang buksan ang kahon. Ako ang naiwan. Ako mismo ang nagsindi ng mga kandila. Hinawakan ko ang kanyang kamay habang umiiyak siya sa kusina na dati ay amoy ng pinakamasarap na pagkain sa buong probinsiya. Kinaumagahan, dalawang lalaki ang kumatok sa kanyang pinto, dala ang isang makapal na karpeta. Inilapag ng isa ang isang panulat sa harap niya. Tumingin sa akin ang isa at sinabi ang 6 na salitang naririnig ko pa rin hanggang ngayon. Kailangan mong umupo para rito. Wala silang kaide-ideya kung ano ang nauna nang napagdesisyonan ng aking lola. At malapit nang matutunan ng aking mga magulang sa pinakapampublikong paraan kung ano ang eksaktong kapalit ng pagtrato sa isang buong buhay ng tunay na pagkain na parang isa lamang basurahan. Kung napanood mo na ang iyong pamilya na tratuhin ang taong nagpalaki sa kanila na parang isang abala, subaybayan na ang pahinang ito ngayon at ilagay sa komento kung saang lungsod ka nanonood. Ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay hindi lamang aking kwento. Ito ay isang babala. Hayaan mong dalhin kita pabalik sa umagang nagsimula ang lahat, bago dumating ang mga lalaki, bago ang karpeta, bago pa man may sino man sa amin ang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Ika-14 ng Marso noon. Sobrang busy ko sa paghahanda ng tanghalian sa restaurant sa Makati kung saan ako ang namamahala sa kusina nang umilaw ang aking telepono sa ibabaw ng bakal na patungan. Ang family GC namin. 6 na magkakasunod na mensahe. Nag-send ang nanay ko ng picture nila sa boarding gate sa airport. Nag-send ng thumbs up emoji ang tatay kong si Bayani. Ang aking kapatid na si Diwa ay nagbahagi ng larawan ng bundok at 3 puso. Pagkatapos ay may isang text. Mula sa nanay ko, direct message sa akin. Nag-iwan kami ng pagkain para kay Lola. Huwag mo nang palakihin ang issue. Binasa ko ito ng 2 beses. Binasa ko ito sa ikatlong pagkakataon habang ang isang kaldero sa likuran ko ay kumukulo at umaapaw. Huwag mo nang palakihin ang issue, na parang ang isyung iyon ay akin at hindi sa kanila. Kaarawan ni Lola noon, ang kanyang ika-79, at sumakay sila ng eroplano patungong Batanes para sa pamamanhikan ni Diwa, isang pagdiriwang na pinlano para sa isang buong linggo sa ilalim ng mga bundok, at iniwanan nila ang aking lola ng isang kahon ng pagkain at isang simpleng greeting card. Gusto kong maintindihan mo na hindi na ito nakakagulat para sa akin. Iyan ang bahaging inabot ng ilang taon bago ko inamin. Hindi ako nagulat kahit kaunti. Nilinaw lamang nito ang isang bagay na matagal ko nang sinusubukang hindi makita. Hinubad ko ang aking delantal. Sinabihan ko ang aking katulong na tagapagluto na babalik ako para sa paghahanda sa hapunan at nagmaneho ako ng 2 oras mula Makati papuntang Antipolo na may mga kamay na mahigpit na nakahawak sa manibela. 100 beses ko nang ginawa ang biyaheng iyon. Ginawa ko ito noong araw na nasira ang aircon niya noong Enero, 2 tag-init na ang nakararaan, noong nasa bakasyon ang aking mga magulang, at nag-leave ako sa trabaho para samahan siya sa init hanggang sa dumating ang repairman. Ginawa ko ito noong umaga ng kanyang operasyon sa katarata, nang pirmahan ko ang mga papeles sa kupas na silid-hintayan bilang kanyang emergency contact, dahil ako palagi ang kanyang emergency contact. Si Diwa ang dahilan kaya sila lumipad pa Batanes. Ako ang pinadadalhan nila ng mensahe kapag may kailangang asikasuhin. Sarado na noon ang kusinang asul, ngunit nakatira pa rin si Lola sa bahay sa likuran nito. Ang bahay na itinayo ng aking lolo na si Lolo Terio noong bata pa ako. Pagpasok ko sa garahe, bukas ang ilaw sa kusina. Hindi nakakandado ang pintuan sa harap. Palagi itong hindi nakakandado. Sa loob ng 31 taon, ang pintong iyon ay hindi kailanman nakandado bago magmadaling araw. Nasa kusina siya, at sa ibabaw ng mesa, sa mismong gitna nito, nakapatong ang isang nagyelong pagkain. Take out na beef pares, nakabalot pa sa plastic, sobrang lamig at nagsebo na.
Hindi man lang nila ito ininit. Ibinabalang nila at umalis na. Nakadikit sa takip ang resibo mula sa tindahan. At hindi ko alam kung bakit ko ito tiningnan. Maliban marahil sa ang isang tagapagluto ay tinitingnan ang lahat ng bagay. Ang resibo ay may oras na nakatatak noong umagang iyon. 75. Nandito sila ng 7:52 sa bahay na ito. At pagsapit ng alanganing umaga ay nasa boarding gate na sila at nagbabahagi ng mga larawan ng bundok. Sa tabi ng kahon ay isang greeting card, isa sa mga nabibili na may disenyo, makintab, ordinaryo, maligayang kaarawan. Nilagdaan ng may dalawang mabilis na gawin ng kamay. Ang uri ng lagda na ginagawa sa loob ng umaandar na sasakyan para maibigay na lang agad at matapos na, ayos lang ito. Sabi ni Lola nang makita niya akong nakatingin. Suot niya ang kanyang magandang damit. Ang asul na bestida na may mga butones na itinatabi niya para sa mga kasal at burol. Mga abalang tao sila. Sumulyap siya sa orasan sa ibabaw ng kalan. Pagkatapos, makalipas ang 1 minuto, sumulyap siyang muli rito. Napansin ko iyon at isinantabi ko sa isip na marahil ay kaba lamang. Nagkamali ako kung ano iyon, ngunit tama ako na may ibig sabihin ito. Kailangan kong ipaliwanag ang aking lugar sa pamilyang ito dahil mahalaga ito para sa lahat ng susunod na mangyayari. Ako ang tinatawagan nila kapag nasisira ang tubo ng tubig. Ako ang pang-emerhensiyang kontak sa talaan ni Lola sa klinika. Nang magkolehiyo si Diwa, binayaran ito ng aking mga magulang at pinaghandaan siya ng malaking salo-salo. Nang ako na ang pumasok, nagtrabaho ako sa 2 trabaho at walang pumunta sa aking pagtatapos dahil natapat ito sa katapusan ng linggo kung saan may pagtatanghal si Diwa. Hindi iyon paghihinanakit. Iyon ay simpleng matematika lamang ng aking pagkabata. Si Diwa ang iniimbitahan nila sa mga pagdiriwang. Ako ang tinatawagan nila kapag may kailangang asikasuhin. Wala akong sinabi ni isa man sa mga ito ng malakas. Nakipagkasundo na ako sa katotohanan ito, gaya ng pagtanggap mo sa isang tuhod na kumikirot bago umulan. Inabot ni Lola ang aking pulso at ipinatong ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay, ang unang bagay na ginamit niya para turuan ako. Dati siyang tumatayo sa likuran ko sa sangkalan ng kusinang asul noong 9 na taong gulang ako at ititiklop ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng akin para ipakita kung paano humawak ng kutsilyo upang hindi ito kailanman dumulas. Palagi kang dumarating, sabi niya ngayon. Ang magarang bakasyunan, isang mahabang mesa, alak, ang aking kapatid na nagniningning sa gitna ng nasa 120 tao. Unang gabi ng pinakamagandang linggo kailanman, ang isinulat ng aking ina. Sa ilalim ng mga bundok na daan-daang kilometro ang layo, ito ang pinakamagandang linggo kailanman. Sa kusinang ito ay isang nakayelong kahon at isang babaeng nakasuot ng damit pang burol. Itinaob ko ang telepono sa ibabaw ng patungan. Tiningnan ko ang aking lola sa isang mesang may nakahaing nakayelong kahon at gumawa ako ng isang desisyon na tila napakaliit noong panahong iyon. Ipagdiwang natin ng tama ang iyong kaarawan, sabi ko. Mayroong kalahating chocolate cake sa kanyang ref. Ang uri na mula sa magandang panaderya sa bayan, na nagsasabing binili niya ito para sa kanyang sarili sa pag-aakalang may bisitang darating. Mapapangiti ka na lang ng mapakla dahil ang detalyeng iyon ang patuloy na dumudurog sa akin. Siya mismo ang bumili ng sarili niyang cake para sa kaarawan. Nakahanap ako ng isang kahon ng mga kandila sa kahon kung saan niya itinatabi ang mga pisi at goma. Tapos ay nagluto ako. Niluto ko ang pinakaunang bagay na itinuro niya sa akin. Ang putahe na nagpasikat sa kusinang asul. Ang pritong manok at ang sarsa at ang mainit na kanin na sinasadya pa ng mga suki mula sa 1 oras na biyahe. At ginawa ko ito mula sa isipan dahil pinilit niya akong matutunan ito sa pamamagitan ng aking mga kamay at hindi sa papel. Ang buong bahay ay nagsimulang mangamoy tulad ng dati. At sa maikling sandali, hindi na siya mukhang isang babaeng iniwan, kundi isang babaeng nasa sariling kusina, na siyang nasusunod at komportable rito. Hindi kayang timplahin ng lolo mo ang sarsa na iyan. Kahit buhay pa niya ang nakasalalay, sabi niya at halos ngumiti. Hinahayaan niya itong maghiwalay palagi. Ikaw, hindi mo kailanman hinayaang maghiwalay iyan.
Hindi mo ako pinaalis sa kalan hanggang hindi ko nakuha ng tama. Sabi ko, hindi. Pagsang-ayon niya. Hindi talaga. Ang unang bagay na itinuro niya sa akin ay kung paano humawak ng kutsilyo. 9 na taong gulang ako. Tumayo siya sa likuran ko sa sangkalan ng kusinang asul at itiniklop ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin at iginalaw ito ng mabagal gaya ng pagtuturo mo sa isang bata kung paano magsulat. At sinabi niya sa akin na ang kutsilyo ay tapat. Nagagawin nito kung ano mismo ang iutos ng iyong kamay at wala ng iba. At ang malaking bahagi ng pagluluto ay ang simpleng pagbibigay ng atensyon. Iniwan ako ng ina ko sa karinderya para sa buong hapon dahil may kailangan siyang puntahan, gaya ng palagi siyang may kailangang puntahan. Ginawa ng aking lola ang isang abala upang maging pinakamagandang hapon ng aking pagkabata. Hindi ko alam noon, ngunit mayroon na pala siyang pinagdedesisyunan tungkol sa akin. Hinayaan niya lang na magmukha itong isang ordinaryong Martes. Sinindihan ko ang mga kandila. Hindi lahat ng 79. Iilan lang. Sapat na. Humiling ka, Lola, sabi ko. Isang totoong hiling. Tiningnan niya ang maliliit na apoy ng mahabang sandali. Sa kanya ito hinipan. Tinupad ko na ito, sabi niya. Makikita mo. Hindi ko na itinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Inisip ko na iyon lang ang uri ng bagay na sinasabi mo sa harap ng Kik. Pagkatapos naming kumain, tumayo siya ng mas mabagal, kay sarati at lumapit sa nakadikit na platera sa silid kainan. Binuksan niya ang pinakailalim na kahon, ang siyang may kandado, at kumuha ng isang kwaderno. Asul na pabalat, malambot dahil sa kalumaan, ang mga sulok ay bilugan na dahil sa ilang dekada ng paghawak. Kilala ko ang kwadernong iyon. Bawat tagapagluto na nagtrabaho sa kusinang asul ay kilala ang kwadernong iyon at walang sino man sa kanila ang pinayagang humawak nito. Ipinatong niya ito sa mesa sa pagitan namin at bahagyang binuksan. Mga resip sa kanyang sariling sulat kamay, pahina bawat pahina, ang ilan sa mga ito ay mas matanda pa sa aking ina. Naging malinaw na ang ilang pahina dahil sa mantsa ng mantika. May mga tala sa mga gilid gamit ang lapis, mga pagwawasto, isang temperatura na binilugan at pinalitan, isang petsa, isang pangalan. Ipagluto ito para kay Teryo sa kanyang kaarawan. Hindi ito basta aklat ng lutuin kundi isang buhay. Isinulat sa iisang wikang pinagkatiwalaan niya ng buo. Ang lahat ng kung ano ako ay naririto, sabi niya. Ipinatong niya ang kanyang palad ng lapat sa bukas na pahina. Hindi lahat ng tao ay karapat-dapat dito. Hinayaan niya akong tumingin ng 1 minuto. Pagkatapos ay isinara niya ito. At ibinalik niya ito sa nakakandadong kahon. At itinabi niya ang susi sa bulsa ng kanyang duster sa paraang pagtatago mo sa isang bagay na wala kang balak iwala. Naupo pa kami ng mas matagal. At pagkatapos, nang walang babala, nagsimula siyang umiyak, hindi malakas. Ang lola ko sa buong buhay niya ay hindi kailanman umiyak ng malakas. Tanging mga luha na umaagos pababa sa isang mukhang gumugol ng 79 na taon sa hindi pagpapakita sa sino man ng ganitong kahinaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at hindi ko sinabi ang alinman sa mga walang kwentang bagay. Hindi ko sinabing magiging maayos din ang lahat, dahil hindi. Hindi ako umiiyak dahil umalis sila, sabi niya sa wakas. Pinapahid ang kanyang mukha ng likod ng kanyang pulso. Umiiyak ako dahil dumating ka. Naisip ko ang pangungusap na iyon ng higit pang beses kaysa sa kaya kong bilangin. Pinisil niya ang kamay ko at nagbago ang kanyang boses. Mas matatag. Magpalipas ka ng gabi at mag-almusal. Sabi niya, may darating bukas ng umaga. Darating para saan? Para sa bagay na hinihintay kong tapusin. Wala na siyang sinabing iba pa. Tumayo siya, hinugasan ang kanyang tasa, at sinabing handa na ang kwarto para sa bisita. At nanatili ako, dahil palagi akong nananatili. At dahil mayroong bahagi sa paraan ng pagkasabi niya ng salitang tapusin na nag-udyok sa akin na huwag siyang iwanang mag-isa kasama ito. Hindi ako nakatulog ng maayos. Gumagawa ang bahay ng mga tunog na nakagawian nito. Ang pagtulo ng tubig sa tubo, ang paggalaw ng lumang kahoy, at nakahiga akong gising sa kwartong tinulugan ko bilang bata at pinakinggan ang lahat ng ito. At sa madilim na bahagi ng umaga,
Habang nakatayo ako sa bintana na may hawak na tasa ng kape na hindi ko man lang natikman, ay nakita ko ang isang sasakyan na hindi ko pamilyar na huminto sa tapat ng bahay. Dalawang lalaki ang bumaba, nakasuot ng formal na barong at maayos na slacks. May mga plakang hindi galing sa probinsiya natin ang sasakyan. Ang isa sa kanila ay may dalang karpeta na kasing sapal ng isang aklat. Umakyat sila sa hagdan ng beranda at kumatok. Binuksan ko ang pinto dahil nasa kalan pa rin si Lola. Ang unang lalaki ay mas bata, formal, na may uri ng relo na nangangahulugang ang relo mismo ang gustong ipagmalaki. Ginang Nita, sabi niya habang nakatingin lampas sa akin. Nag-usap tayo sa telepono. Ako si Lito Makaraeg. Nasa kusina siya. Sabi ko. Hindi ako umalis sa pintuan. Sino kayo? Ang ikalawang lalaki ang sumagot. Mas matanda siya. May mga uban na sa gilid ng ulo at mayroong isang bagay sa kanyang mukha na hindi bumabagay sa kanyang kasuotan. Isang bagay na halos banayad. Inabot niya ang isang calling card. Efren Pascual, sabi niya. Dimakulangan Foods. Kilala ko ang pangalang Dimakulangan. Sinumang bumibili sa groserya ay kilala ang pangalang Dimakulangan. Nakatayo ako roon sa pintuan ng bahay ng lola ko na sinusubukang bumuo ng tulay sa isip ko sa pagitan ng isang pambansang kumpanya ng pagkain at isang saradong karinderya sa Antipolo at hindi ko mahanap ang koneksyon. Lumapit si Lola sa pintuan habang nagpupunas ng kanyang mga kamay sa isang tuwalya, kalmado tulad ng payapang tubig. Tuloy kayo, sabi niya. Malaya, magsalang ka pa ng kape. Pumasok si Efren at tumingin sa paligid ng kusina na para bang tinitingnan ang isang kwartong napuntahan mo na dati noong matagal na panahon na. Hiniling ng iyong lola na gawin namin ito ng tahimik. Sabi niya sa akin habang wala ang pamilya. May dahilan para riyan at hindi akin para sabihin. Sumulyap siya sa asul na hamba ng pinto. Sa mga sabitan ng sombrero. Sa sulok kung saan pumapasok ang liwanag. Lumaki ako 2 kanto mula sa karinderyang ito. Naka-double shift sa trabaho ang nanay ko at dito niya ako dinadala para maghapunan kapag walang pagkain sa bahay. Tiningnan niya si Lola Nita nang may emosyon na inabot ako ng 1 segundo para makilala bilang pasasalamat. Ipinagluto mo ako ng tostado na ensaymada noon nang wala akong pambayad. Sinabihan mo akong ayusin ang karatula sa labas. At patas na tayo. Hindi ko iyon kailanman nakalimutan. Ipinatong ni Lito ang karpeta sa ibabaw ng mesa sa kusina at binuksan ito. Puno ito ng mga marka, mga decolor na plastic na tanda sa gilid. Isang dokumentong kasing sapal ng direktoryo ng telepono. Naupo ang aking lola sa tapat nito na parang hinihintay niya ito sa buong buhay niya. Na parang ito ang huling putahe ng isang napakahabang hapunan, ang lahat ay ayon sa napag-usapan natin. Sabi ni Lito. 2 lagda ngayon. Tinanggal niya ang takip ng isang panulat at ipinatong ito sa mesa sa tabi ng kamay ng lola ko. Lumingon sa akin si Efren sa unang pagkakataon. Tumingin siya sa akin ng medyo matagal. At pagkatapos ay sinabi niya ang 6 na salita. Kailangan mong umupo para rito. Isang paghinto. Mas may kinalaman ito sa iyo kaysa sa inaakala mo. Naupo ako. Kinuha ng aking lola ang panulat at inihanda ito sa ibabaw ng unang pahina. Pagkatapos ay huminto siya. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon ay nagmukha siyang kaedad niya. At mayroong isang bagay sa likod ng pagiging kalmado na hindi ko pa nakita roon kailanman. Isang bagay na parang paghingi ng tawad. Sana ay sinabi ko sa iyo nang mas maaga. Sabi niya. Hinawakan niya ang unang pahina. Ito ang kusinang asul. Inilipat niya ang kanyang daliri sa ikalawang pahina. Isang solong papel na may sariling tanda. At ito, sabi niya, ay tungkol sa iyo. Nanginig ang aking telepono sa aking bulsa. Binalewala ko ito. Mamaya, makikita kong galing ito kay Diwa. 4 na salita. Nasa bahay ka ni Lola. Ngunit ng mismong sandaling iyon, ay hindi ko magagawang ihiwalay ang tingin ko sa mesang iyon kahit na nasusunog pa ang bahay. Nagsalita si Lito, at pinilit kong makinig sa halip na mawala sa sarili dahil tinuturuan ka ng kusina na magdahan-dahan kapag nangyayari ang lahat ng sabay-sabay.
Hindi bibilhin ng di makulangan ang gusali, sabi niya. Hindi rin talaga nila binibili ang karinderya. Hindi kami bumibili ng karinderya, sabi niya. Binibili namin kung ano ang nagpasikat sa karinderya. Ang tatak na kusinang asul, ang pangalan, at ang lisensya sa mga resipe. Ang mga resipe ng aking lola na gagawing mga produkto sa kalakalan na magdadala ng kanyang pangalan sa mga istante na malamang ay hindi na niya kailanman matatayuan sa likod. Nagsabi siya ng mga numero, 150 milyong piso kaagad. Isang istruktura ng mga bahagi sa kita na maaaring magpadami rito sa paglipas ng panahon na aabot malapit sa 200 milyong piso. Sinabi niya ito na parang nagbabasa lang ng balita dahil para sa kanya, ulat ng panahon nga lang ito. Para sa akin, isa itong tunog na naramdaman ko sa aking mga ngipin. Ang aking lola, na nagluto sa loob ng 31 taon sa isang karinderya, kung saan ang isang buong almusal ay mas mura pa sa tiket sa sinehan, ay hindi man lang kumurap sa 200 milyong piso. Alam na niya noon pa. Ilang buwan na niyang alam. Nakaupo siya sa tapat ko tuwing hapunan, kapag linggo hawak ang numerong ito sa kanyang bulsa, at hinahayaan ng aking mga magulang na tawagin siyang isang pabigat. Ang pera ay isang kasangkapan, mahinang sabi niya sa akin habang inaayos ni Lito ang kanyang mga papeles. Ang mga resipe ang pinakamahalaga. Pagkatapos ay inusog ni Efren ang solong natatandang papel palapit sa akin, at binasa ko ang linya sa tuktok, at tila biglang lumayo ang buong kusina. Tagapangalaga ng mga resipe, Malaya. Ano ito? Sabi ko. Hindi ito lumabas bilang isang tanong. Wala akong hininga para sa isang tanong. Isa itong katungkulan, sabi ni Lito. Ang kondisyon ng iyong lola, para sa pagbenta, malilisensyahan ang mga resipe, ngunit patuloy itong aalagaan ng isang tao na kinikilala at kinokonsulta ng di makulangan sa bawat produktong magdadala ng kanyang pangalan. Pinangalanan kanya, ang tagapag-ingat, ang siyang titiyak na kanya pa rin ito kapag naisalin na sa isang pakete. Hindi ito basta pamagat lang. May kasama itong posisyon at boses. Tumingin ako sa aking lola. Bakit ako? Hindi siya nag-isip ng mahabang talumpati. Hindi niya ugali iyon. Dahil tinuruan kita gamit ang aking mga kamay, hindi gamit ang aklat, sabi niya. Kayang ibenta ni Diwa ang kahit ano. Ikaw, kaya mong gawin itong totoo. Iyon ang mas bihirang katangian at iyon ang tanging bagay na pipigil sa paggawa rito na maging isa na namang ordinaryong kahon sa istante na may mukha ng isang estranghero. Gusto kong maging tapat tungkol sa naramdaman ko. Dahil hindi iyon tagumpay. Mas malapit ito sa pagkahilo. Sa loob ng 34 na taon ako ang palaging dumarating, ang palaging kumikilos, ang taong hindi kailanman naisipang imbitahan ni Numan. At ngayon, ang tanging tao sa pamilyang ito na nakamasid sa akin sa buong panahon ay isinulat ang aking pangalan sa bagay na pinakamamahal niya at hindi ko alam kung paano tatayo para tanggapin ito. Naisip ko ang lahat ng umagang nakatayo ako sa sangkalang iyon, kasama ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng akin. Naunawaan ko sa unang pagkakataon na hindi lamang siya nagpapalipas ng oras kasama ang isang naiinip na apo. Pumipili na pala siya ng kahalili at hinayaan akong isipin na iyon ay pagmamahal lamang. Pareho pala ito. Naisip ko ang bawat linggo na ginugol ko sa kanyang kusina habang ang aking mga magulang ay abala sa ibang lugar. Bawat pagkakataong binibigyan niya ako ng gawain sa halip na paghingi ng tawad sa pagkawala nila. Balatan mo ito. Bantayan mo ito. Huwag mong hayaang maghiwalay iyan. Tinuring ko iyon bilang gawaing bahay. Isa pala itong pagsasanay. At itinago niya ito sa loob ng pagmamahal upang hindi ko kailanman maramdaman na ako ay isang obligasyon sa paraang alam niyang naramdaman ko sa ibang tao. Hindi pa tapos si Lito. Nais niyang maintindihan ko kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa ng isang lagda. Sinisimulan nito ang orasan. Sabi niya, pagsusuri, gawain sa tatak, pagbuo ng pangkalakalan, walang nakakarating sa istante ng magdamag, at nais kong maging malinaw tungkol doon. Para walang sino man sa pamilya mo ang magsasabi balang araw na minadali namin ang isang nalilitong matanda. Ito ay mga buwan ng trabaho. Huminto siya, ngunit ang muling pagbubukas,
Ang pampublikong bahagi, iyon ay maaaring mangyari sa loob ng ilang linggo. Iuuwi namin ang produkto. Dito. Isang pagbabalik ng kusinang asul sa karinderya upang matikman ito muna ng mismong bayang lumikha nito. Lumagda ang aking lola sa unang pahina. Gumalaw ang panulat ng mabagal at tiyak. Nilagdaan niya ang ikalawa, ang may pangalan ko. At ibinaba niya ang panulat sa pagitan namin na parang isang bagay na gusto niyang itago ko, hindi isang bagay na tapos na siya. Kinuha ng dalawang lalaki ang kanilang mga sipi at tumayo. Kinamayan ni Efren ang kamay niya gamit ang dalawang kamay niya. Nang sumara ang pinto sa likuran nila, tumayo si Lola sa bintana at pinanood ang kanilang sasakyan na lumabas sa kalsada. "Uuwi kang galit," sabi niya sa akin. "Hindi sila. Ikaw. Palipasin mo ang isang araw." Nagkamali siya tungkol sa isang araw. Tama siya tungkol sa lahat ng iba pa. Nag-vibrate ulit ang phone ko sa mesa. At sa pagkakataong ito ay tumingin ako. Isang larawan ng usapan ang lumapag sa pangkatang usapan ng pamilya. Ipinasa ng aking ina, o marahil sadyang ipinasa mula sa numerong nakasave sa telepono ni Lola bilang aling nena sa kabilang bahay. Dalawang lalaki na nakatrahe sa bahay ni Nita ngayong umaga. Plakang hindi galing sa probinsiya natin. Naisip kong gusto mong malaman. Sa ilalim nito, nagsulat ang aking ina ng sagot, at pagkatapos ay binura ito, pinalitan ng typing indicator na lumilitaw at nawawala. Sa isang lugar na daan-daang kilometro ang layo sa isang magarang bakasyunan na puno ng alak, nalaman ng aking mga magulang na may mga estranghero sa tinatawag ng aking ina na bahay ni Mama. At sa ilalim niyan, isang pribadong mensahe mula kay Diwa para sa akin. Nagsusulat siya ng mensahe. Lumabas ang tatlong tuldok. Nawala ito. Lumabas itong muli. Anuman ang gusto niyang sabihin. Hindi niya matapos. Mas mahalaga iyon kaysa sa aking nalaman. Upang maunawaan kung bakit silang lahat ay lubos na nangialam, kailangan mong maunawaan ang karinderya at kung bakit ginugol ng aking pamilya ang kanilang buong buhay sa pagkakahiya sa pinakamagandang bahagi tungkol sa kanila. Binuksan ng aking lolo ang kusinang asul noong 1990, ang taon bago ako isinilang. Pininturahan niya ang pintuan sa harap ng asul dahil iyon ang sinabi ni Lola. "Pinturahan mo ng asul," sabi niya. Naaalala ng mga tao ang asul. Ginawa niya, at ganoon nga ang nangyari. Sa loob ng 31 taon ang asul na pintong iyon ay bumubukas bago sumikat ang araw, at ang kape ay nakasasalang na bago pa man matanggal ang kandado ng pinto, at ang buong bayan ay umiikot sa mga upuang iyon. Mga unang date, job interview, ang umaga pagkatapos ng burol kung saan walang sino man ang may kayang harapin ang sarili nilang kusina. Mayroong isang pwesto sa sulok kung saan 3 henerasyon ng isang pamilya ang inalok ng kasal. Ang kusinang asul ay hindi isang negosyo sa bayang ito. Isa itong kwarto na ibinabahagi nilang lahat. Kabisado ng aking lolo ang order ng bawat suki at kalahati ng kanilang mga lihim. Nagdadala siya ng plato sa isang lamesa, ibinababa ito, sinasabi ang tanging bagay na kailangang marinig ng taong iyon ng umagang iyon, at aalis bago pa sila makapagpasalamat. Nang ang pabrika sa kabilang kanto ng probinsiya ay nagtanggal ng 200 tao isang Disyembre, tahimik na pinakain ng kusinang asul ang maraming pamilya na hindi makabayad at walang sinuman ang nagsalita tungkol dito dahil inilista lang ni Lolo Terio ang lahat sa kanyang isip at kinalimutan ang karamihan sa mga utang. Iyon ang negosyong ikinahiya ng aking mga magulang. Iyon ang karinderya na tinawag ng aking ama, nakahiya-hiya sa mga salo-salo. Dati inisip ko na isa lang siyang mapagmataas. Naiintindihan ko na ngayon na mas malala pa rito. Kailangan ay nagpaplano ka ng magbenta ng isang bagay para magtrabaho ng ganoon katindi sa pagkakahiya rito. Pinamahalaan ni Lolo ang sahig at sinabi ang parehong 6 na biro sa loob ng 3 dekada at sa hindi malamang dahilan ay patuloy pa rin itong nagpapatawa. At ang mga resipe ay nabubuhay sa asul na kwaderno. At ang kwaderno ay nabubuhay sa anumang bulsa ng delantal na suot ng aking lola at walang ibang pinagkatiwalaan dito, kahit ang mga tagapagluto na sinanay niya sa loob ng 20 taon. Namatay si Lolo noong 2020. Nandoon ako, mabilis iyon, at Martes noon, at sumara ang karinderya ng eksaktong isang araw bago ito muling binuksan ni Lola dahil sabi niya magagalit si Terio kung makikitang madilim ito.
Iningatan niya ang kanyang upuan sa sulok ng kusina ng karinderya at hindi kailanman hinayaan ang sinuman na umupo rito. Iniwan niya ang kanyang delantal sa sabitan malapit sa walk-in freezer kahit noong lumiit na ang operasyon at hinayaan na lang niya ang isang manager na mamahala sa araw-araw. Kapag bigla siyang dinadalaw ng lungkot, sasabihin niya, hindi iyon sasakay ng eroplano para sa kahit anong handaan. Mananatili iyon. Hindi ko naunawaan kung gaano niya ito pinanindigan hanggang sa mangyari ang nagyelong pagkain na iyon. Lumaki ang aking ama sa kusinang iyon at ginugol ang kanyang pang-adultong buhay sa pagkukunwaring hindi doon. Nais ni Bayani na maging uri ng lalaking ang ina ay retirado na. Hindi ang uri ng lalaking ang ina ay nagpapatakbo ng karinderya. Narinig ko minsan na tinuruan siya ng aking ina, maraming taon na ang nakalipas, sa isang okasyon sa trabaho, nang marahan niyang hinawakan ang manggas nito. Sabihin mo sa mga tao na retirado na ang nanay mo, sabi niya. Huwag mong sabihing karinderya. 16 na taong gulang ako noon, at nakatayo ako roon habang may hawak na tray ng appetizer ng ibang tao, at naunawaan ko na nahihiya sila sa babaeng nagpapakain sa kalahati ng probinsiya. Alam ni Lola kung ano ang tingin nila rito. Sinabi niya sa akin iyon noong umagang iyon habang nililigpit namin ang mga tasa ng kape pagkatapos umalis ng mga lalaki. At ito ang unang basag sa kwentong akala ko ay naiintindihan ko. Hinayaan ko silang maniwala na namatay ang usapan noong nakaraang taon, sabi niya. Lumapit sa akin ang dimakulangan noong mga nakaraang buwan. Nalaman ni Bayani nang hindi ko alam kung paano. Sinubukan niyang gawin ang kanyang sarili bilang tagapamagitan, at nang hindi ito gumana sa paraang gusto niya, hinayaan ko siyang isipin na gumuho ang buong plano. Nagiging kampante ang mga tao kapag akala nilang nanalo na sila. Nagpunas siya ng isang tasa at inilagay ito sa raketa. Nagpabook sila ng kanilang linggo sa Batanes dahil sigurado silang wala nang natitirang babantayan dito. Naisip ko ang tiempo. Ang pagdiriwang na isang linggo ang tagal, ang walang laman na bahay, ang paglagda na itinakda sa iisang umaga na tiyak siyang alam niyang lahat sila ay nasa daan-daang kilometro ang layo. At naalala ko ang isang bagay na sinabi ni Diwa noong Noche Buena, isiningit sa pagitan ng lechon at leche flan, habang tumatawa. Ipinangako na ni Mami ang kusinang asul sa amin. Hindi ko na iyon naisip pa. Ipinangako na parang ang aking lola ay isang piraso ng muebles na mamanahin mo, isang bagay na ibibigay na lang, na parang ang buong buhay niya ay isa lamang linya sa plano ng ibang tao. Papakasal si Diwa sa pamilya Makalintal, at ang pamilya Makalintal ay nagpapatakbo ng isang grupo ng mga hotel at restauran, mga kainan at bakasyunan sa buong bansa. At naunawaan ko, habang nakatayo sa lababo na may hawak na pamunas, ng eksakto kung ano ang gusto ng aking mga magulang. Nais nilang dumaan ang kusinang asul kay Diwa, patungo sa kasal, papunta sa pamilya Makalintal. Kakasentro pa lang nito ng aking lola sa isang lugar na hindi nila maabot at isinulat ang pangalan ko sa pintuan. Iyon ang sandaling narinig ko ang sasakyan sa garahe. Hindi ang sasakyan ng mga lalaki, isang nirentahan, mabilis na pumasok sa liko. Pinutol ng aking mga magulang ang kanilang linggo sa Batanes upang maging isa at kalahating araw na lamang at umuwi sila. Pumasok si Bayani sa bukas na pintuan nang hindi kumakatok, isang bagay tungkol sa aking ama na dapat mong tandaan. Hindi siya kumatok sa sariling bahay ng kanyang ina dahil matagal na niyang hindi ito itinuturing na kanya. Lumipad kami pabalik para rito, sabi niya, bago pa man niya ibaba ang kanyang bagahe. Tumingin ang kanyang mga mata sa mesa, sa nakasalansang maayos na mga sipi ng karpeta kung saan iniwan ito ng mga lalaki. Ano ang pinapirmahan mo sa kanya? Pumasok ang aking ina sa likuran niya, nakasuot pa rin ng kanyang damit pang biyahe, at nakita ng kanyang mga mata ang asul na kwaderno na sadyang inilabas ni Lola sa mesa, at ang mukha ng aking ina ay naging kasing putla ng pinaghugasan. Ang aklat na iyon ay pagmamay-ari ng pamilyang ito, sabi ni Bayani. Hindi ng kanyang mga sumpong. Aklat niya iyan, sabi ko. Siya ang nagsulat niyan. Bawat pahina. Hindi siya tumingin sa akin. Bihira niyang gawin iyon kapag may isang desisyon siyang kailangang ipanalo. Tumingin siya sa kanyang ina at tiningnan siya pabalik ni Lola nang may katatagan ng isang tao na naghintay ng napakahabang panahon para sa mismong pag-uusap na ito at nagpa siyang hindi kukurap kapag dumating na ito. Pagod ka na, Mama, sabi ni Bayani.
at naging mahinahon at makatwiran ang boses niya. At iyon ang naging mas malala. Masyado kang nag-iisa. Sinasamantala ng mga tao iyan. Hayaan mong tingnan ko kung ano ang pinapirmahan nila sa iyo. Hayaan mong protektahan kita. Talagang nag-iisa ako. Pagsang-ayon niya. Dahil iniwan mo akong mag-isa kahapon, kasama ng isang kahon na hindi mo man lang ininit. Nag-iba ng taktika si Bayani. Ginagawa niya ito. Kapag hindi gumagana ang puwersa, gumagamit siya ng lungkot. Humila siya ng upuan at naupo sa tapat niya, nang walang imbitasyon, at ipinagkalakip ang kanyang mga kamay tulad ng isang lalaki sa simbahan. Pinalaki mo ako ng maayos para hindi ko maisip na saktan ka, sabi niya. Sinusubukan kong buuin ang pamilyang ito. Iyon lang ang tanging sinubukan kong gawin. Matagal siyang tiningnan ng aking lola, at may nakita akong gumalaw sa likod ng kanyang mga mata. 10 taon ng isang bagay, at sinabi lamang niya, may kakaiba kang paraan ng pagbuo sa mga bagay. Bayani. Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ako, naunawaan ko kalaunan. Nagsasalita siya tungkol sa taong 2016, at hindi man lang niya alam na alam ito ng aking lola. Hinawakan ng aking ina ang aking braso, at hinila ako sa beranda, palayo sa kanilang dalawa, at ibinaba ang kanyang boses sa tono na ginagamit niya kapag babaguhin niya ang katotohanan. Wala kang ideya sa ginawa mo, sabi niya. Wala akong ginawang anuman. Siya ang gumawa ng desisyon. Nalilito na siya, malaya. Sinabi ito ng aking ina, ng malumanay. Parang isang diagnosis. Parang pagmamahal. Siya ay 79 na taong gulang na. May dumating na mga estranghero. Binubola nila siya. Pinipilit nila siyang lumagda sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Dapat ay tinawagan mo kami noong sandaling pumasok sila. Tayo ang pamilya niya. Pinoprotektahan natin siya. Iyon lang naman ito. Nandun na. Nalilito. Pinoprotektahan. Ang dalawang salita kung saan nila ibubuo ang kanilang buong kaso, at nakikita ko na ang hugis nito. Pinanatili kong kalmado ang aking boses, dahil natutunan ko na kapag mas kalmado ako, mas hindi nila ako matatawag na hysterical. Kung gayon, bakit? Sabi ko, bakit niyo siya iniwanan ng nagyelong pagkain na hindi niyo man lang ininit? Hindi sumagot ang aking ina. Gumalaw ang kanyang panga at walang salitang lumabas. At sa loob ay narinig kong tumutunog ang telepono ni Bayani na nakalakas ang tunog. At iyon ay si Diwa. Nasa Batanes pa rin at ang boses niya ay manipis at hindi sigurado. Mommy, ito ba yung pinangako mong hindi gagawin ni Lola? Ang bagay na isinumpa mong hindi niya gagawin kailanman. May alam ang aking kapatid. Alam na niya. Bago pa man mangyari ang lahat ng ito na mayroong isang bagay, isang tiyak na bagay, na paulit-ulit na pinapanatag ng aking mga magulang ang isa't isa sa loob ng maraming taon na hindi kailanman mangyayari. Narinig din iyon ng aking ama, at pinutol niya ang tawag sa kalagitnaan ng pangungusap. Pinaputol ang kanyang paboritong anak sa harap ko dahil nakapagsalita ito ng isang salitang labis. Pagkatapos ay lumabas siya sa beranda at ipinakita sa akin ang bersyon ng kanyang sarili na sa tingin niya ay makatwiran. Ibalik mo ang lagda, sabi niya. Ano man ang ibinigay niya sa iyo, ilagda mo ito pabalik sa pamilya. O sasabihin namin sa mga tao na wala siya sa tamang katinuan ng gawin niya ito. At hahayaan namin ang isang doktor na magdesisyon niyan para sa kanya. Ayaw mong madamay ang pangalan ng lola mo sa ganyan. Ako rin naman. Sinabi niya ito na parang isang pabor. Nang gabing iyon, sa hapagkainan ng aking lola, tumunog ang aking telepono mula sa isang numero na hindi ko kilala. Muntik ko na itong hindi sagutin. Sinagot ko dahil sumasagot ako. Hindi mo ako kilala. Sabi ng boses ng isang babae. Ako si Aling Pasing. 22 taon akong nagtrabaho sa counter ng Kusinang Asul. Isang paghinga. May dapat kang malaman tungkol sa tatay mo. Mula pa sa matagal na panahon, kasya sa 2 salita ang buong estratehiya ng aking mga magulang. At gusto kong maging tumpak tungkol sa mga ito dahil gugugulin nila ang mga susunod na linggo upang patunayan ang mga ito. Nalilito. Nagnanakaw. Kinaumagahan matapos silang umuwi, nakaupo ako sa kusina ni Lola. Kasama ang nakayelong kahon na nasa patungan pa rin kung saan ko ito iniwan bilang isang uri ng ebidensya. At sa wakas, ay isinatinig ko ang pagtutuos na ginagawa ko sa aking isipan.
Nakasulat sa resibo ng kahon na iyon na 75:02 ng umaga. Ang unang larawan sa batanes ng aking ina, ang tarangkahan ng sakayan, ay ibinahagi ng 10:09. Nandito sila sa bahay na ito ng 70:52 at walang bersyon ng naipit kami sa traffic ang makakalusot sa timestamp at larawan ng tarangkahan ng sakayan na may 1 oras na pagitan. Sinabi ko iyon ng harapan sa aking ama nang pumunta siya para pilitin muli ako at pinanood ko siyang magdesisyon mismo roon na ibahin ang usapan. Walang nag-uusap tungkol sa hapunan, sabi niya. Pinag-uusapan natin ang isang babaeng gumamit sa isang mahinang matanda para kunin ang lahat para sa sarili niya. Ang babaeng iyon ay ako. At pagdating ng hapon, kumalat na ito kahit saan. Isang pinsan na 1 taon ko nang hindi nakakausap ay nagpadala ng mensahe sa akin ng isang talata na nagsisimula sa "Ayokong kumampi sa sinuman." Pero, nagpadala ang isang tiyahin ng kopya ng larawan ng usapan ng aking ina na ipinadala niya sa pangkatang usapan ng mas malaking pamilya. Ginagamit ni Malaya ang lola para kunin ang lahat. Nadudurog ang puso namin. Malakas ang epekto ng salitang nadudurog ang puso. Isang babaeng kaklase ko noong high school na hindi ko naisip sa loob ng 1 dekada ay nagmensahe para sabihing narinig niya kung ano ang nangyayari at umaasa siyang gagawin ko ang tama. Ganyan kabilis maglakbay ang kwento kapag sanay sa pagkukuwento ang mga taong nagsasabi nito. Nakarating din ito sa aking kusina sa Makati. Pinatawag ako ng aking amo sa kanyang opisina. Mabait ngunit maingat at nagtanong kung may problema sa pamilya na dapat niyang malaman dahil may nag-email sa restaurant ng mahabang mensahe tungkol sa aking pagkatao. Sinabi ko sa kanya ang totoo sa 4 na pangungusap at naniwala siya sa akin dahil nagtrabaho na ako sa kanya sa loob ng 6 na taon at wala ni 1 taon na kilala niya ang aking mga magulang. Ngunit nakatayo ako sa opisinang iyon pagkatapos at naunawaan kung ano ang handa nilang gawin. Handa silang bawiin ang aking trabaho upang protektahan ang isang kwento na natalo na nila. Naging maingat ako. Pinilit ko na itago ang lahat. Kaya, ginawa ko kung ano ang ginagawa ko. Iyon ay hindi sumigaw. Tinanong ko si Lola kung nasa kanya pa ba ang mga sulat elektroniko noong nakaraang taon, noong unang makipag-ugnayan ang Dimakulangan, at nasa kanya pa ito. Inilimbag sa sarili niyang karpeta dahil hindi kailanman nagtiwala ang aking lola sa isang screen upang magtago ng anuman para sa kanya. At sa karpetang iyon ay may inilimbag na kopya ng isang sulat elektroniko na ipinadala ng aking ama sa Dimakulangan noong Oktubre nang walang pahintulot niya nang hindi niya alam at binasa ko ito ng 2 beses upang makasiguro sa aking nakikita. Bilang kinatawan ng pamilya, isinulat ng aking ama. Ako na ang hahawak sa mga gawain ng aking ina sa hinaharap. Mangyaring ipadala ang lahat ng komunikasyon sa akin, ang kinatawan ng pamilya. Sinubukan niyang isingit ang kanyang sarili sa pagitan ng aking lola at nang bibili para gawin ang sarili niya bilang pinto na kailangang daanan ng lahat. Sumagot ang Dimakulangan ng 2 linya, formal at pinal. Inatasan silang makipagtransaksyon ng direkta kay Ginang Nita at igagalang nila ang mga nais nito ng nag-iisa. Iyon ang sandaling nalaman ng aking ama na totoo ang usapan at iyon ang dahilan kung bakit napakabilis siyang umuwi. At nagtataas din ito ng isang tanong na hindi ko maalis sa aking isipan. Kung ang aking ama ay ganito kagahaman, ganito kahandang lumabag sa likuran ng sarili niyang ina, bakit niya itinago ng tahimik ang lahat sa loob ng maraming buwan? Bakit itago ito sa halip na labanan ito sa publiko, kung saan mas magaling siyang manalo? Samantala, ang banta ng pagiging nalilitong matanda ay nananatili sa lahat ng bagay. At inihanda ko ang aking sarili na maging isang totoong laban ito. Isang doktor, isang korte, 1 taon ng paglilitis sa dignidad ng aking lola. Hindi nangyari. Inayos ito ni Lola ng 1 minuto lang. Kumuha siya ng isang sobre mula sa parehong karpeta at inusog ito sa ibabaw ng mesa. Sa loob ay isang liham mula sa kanyang doktor na may petsang 1 buwan na ang nakalilipas. Pebrero. Isang buong pagsusuri sa katinuan. Malinaw. Matalas. May kakayahang gumawa ng sariling desisyon sa simpleng wikang ginagamit ng mga doktor kapag nais nilang magkaroon ng bigat ang isang dokumento. Hayaan silang bumulong, sabi niya.
Nagpatingin ako sa doktor noong isang buwan. Nang sinasadya, nang sinasadya, pumasok siya sa tipanang iyon noong Pebrero, nang alam niyang darating ang mismong akusasyong ito, at tinapos niya ito bago pa man ito masabi ng malakas. Ang pinakamalaking banta ng aking ama ay patay na sa loob ng isang kahon ng mesa. Tiningnan ko ang aking lola mula sa kabila ng hapagkainan at binago muli ang lahat ng inaakala kong naiintindihan ko tungkol sa kung gaano kalayo ang isip niya kaysa sa aming lahat. Nahuli niya ang tingin sa aking mukha at hindi pa siya tapos. Ang aklat ay kalahati lamang ng dapat nilang katakutan, sabi niya. Hindi ko pa ito naiintindihan noon. Malapit na. Bago ko sabihin sa iyo kung ano ang ginawa ng aking ama, maraming taon na ang nakalipas. Gusto kong magtanong sa iyo ng isang bagay at gusto kong seryoso mo itong sagutin. Kung nasa posisyon ka ng aking lola at nalaman mo kung ano ang nalaman niya, mapapatawad mo ba ang sarili mong anak? O tatahimik ka ba at manonood sa paraang ginawa niya ng maraming taon? Ilagay mo sa mga komento. Itago mo ang sagot mo. Kakailanganin mo iyan sa isang saglit. Kinaumagahan, nagmaneho ako upang makipagkita kay Aling Pacing. Hiniling niya na pumunta ako sa karinderya at naghihintay siya sa dulong upuan. Isang babaeng nasa edad 6 na po na may harina na habambuhay nang nakadikit sa kanyang mga kuko at may mukhang nakapagsilbi na ng 10,000 almusal. Ipinagbuhos na niya ako ng kape bago pa ako maupo. Pagkatapos, inilagay niya ang isang piraso ng papel sa mesa sa pagitan namin at itinaob muna ito na parang kailangan niya ng isang segundo bago niya ipakita sa akin ang harapan nito. Sinubukan ng tatay mong ibenta ang mga resipeng ito minsan, sabi niya. Maraming taon na ang nakalipas at may isang tao sa pamilyang ito na sumang-ayon na manatiling tahimik tungkol dito. Binaliktad niya ang papel. Ito ay isang lumang papel ng mga utos, ang uri na ginagamit noon sa karinderya, kulay berde at manipis. At sa likod, sa isang maingat na sulat, ay may isang tala, isang petsa, 2016, at isang linya, tumawag si B, sa Salazar tungkol sa mga resipe ng kusinang asul. Gusto nila ang aklat. Ang Salazar Corporation, katunggali ng Di Makulangan, ang isa pang pangalan sa pasilyo ng groserya. Aksidente kong nasagot ang tawag na iyon, sabi ni Aling Pacing. Pinaandar ang linya ng karinderya isang umaga at ang tawag ay nakonect na sa isang lugar at narinig ko ang sapat na impormasyon bago ko binaba. Gustong ibenta ng tatay mo ang mga resipe ng lola mo sa Salazar mula sa kanyang likuran habang nakatayo pa rin siya sa kalang iyon araw-araw. Kukunin sana niya ang aklat mula sa loob mismo ng delantal niya kung nakuha lamang niya ang pagkakataon. Bakit hindi nangyari? Tanong ko. Lumambot ang mukha ni Aling Pasing at naging tila lungkot dahil nalaman ni Nita. Nalaman niya at tinigil niya ito kaagad. At pagkatapos ay ginawa niya ang bagay na pinakamabigat. Tumingin siya sa akin. Pinili niyang ingatan ang kanyang anak. Hindi na siya pumiling magtiwala muli rito kailanman. 10 taon. Malaya. Alam niya na sa loob ng 10 taon at hindi kailanman nagsalita kaninuman dahil ang pagsasabi nito ay mangangahulugan ng pagkawala ng kanyang anak at kakawala lamang ng iyong lolo at hindi pa siya handang mawalan ng kahit sino pa. Dinibdib ko iyon. 10 taon. Isang dekada ng mga salo-salo sa hapunan tuwing linggo at mga appointment sa Katarata at tinatawag siya ng aking ama na nalilito at sa buong panahong iyon ay alam na alam niya kung sino ito at pinili niyang magtiis para lang mapanatili ang kapayapaan. Binago nito ang kahulugan ng bawat banayad na bagay na nakita kong ginawa niya. Ang kanyang pagtitimpi ay hindi pagiging malabo ng isip. Ito ay isang sugat na tahimik niyang ginagamot ng nag-iisa sa loob ng 10 taon upang ang natitira sa amin ay patuloy na makapagkunwari na kami ay isang pamilya. Dati pinapanood niya ito tuwing hapunan ng linggo, sabi ni Aling Pacing. Sa paraang panonood mo sa bagyong alam mong paparating. Magalang, handa, pinakain niya ito linggo-linggo sa loob ng 10 taon at kahit minsan ay hindi niya ipinakita rito na huminto na siyang maniwala sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon. Hindi ko iyon magagawa. Ibinilot ni Aling Pasing ang kanyang 2 kamay sa kanyang tasa ng kape. Ngunit sasabihin ko sa iyo,
kung ano ang sa tingin kong talagang ginagawa niya sa buong panahong iyon. Sa tingin ko ay hinihintay niya ang araw na siguradong malalaman niya kung sino sa inyong dalawang magkapatid ang karapat-dapat. At sa tingin ko ang naging kaarawan mo ang tuluyang nagsabi sa kanya. Inabot ni Aling Pacing ang kanyang bagahe at naglabas ng isa pang bagay. Isang photocopy, isang nag-iisang pahina, kupas, isang draft ng kasunduan mula noong 2016 na hindi na kumpleto. Sa itaas, sa malamig na wika ng mga kontrata, unang partido, bayani, paglipat ng mga pagmamayaring resipe. Ang pangalan ng aking ama, sa itim at puti, sa tabi mismo ng eksaktong krimen na ngayon ay pinaparatang niyang ginagawa ko. Muntik ko nang hindi mapansin ang huling detalye. Sa sulok ng pahina, sa linya ng mga sinipian, isang hanay ng mga inisyal, DM, Diwa. Ang aking kapatid ay 19 na taong gulang noong 2016 at ang kanyang mga inisyal ay nasa linya ng sipi ng dokumentong sinubukang ibaon ng aking ama. Naunawaan ko noon ang hugis ng buong pangyayari. Hindi ito isang nag-iisang maling desisyon na ginawa ng aking ama sa isang mahirap na taon. Isa itong pattern. Noong 2016, sinubukan niyang ibenta ang mga resip sa Salazar Corporation sa isang katunggali. Noong 2026, sinubukan niyang idaan ito sa kasal ng aking kapatid patungo sa pamilya Makalintal, ang kaparehong pagnanakaw. Mas magarang trahe lang, at ang aking lola, na nanood sa kanyang ginawa ito sa unang pagkakataon at nilunok ito ng buo, ay gumugol ng isang dekada ng tahimik sa pagtiyak na kapag sinubukan niya itong muli, siya ang hahawak ng panulat. Nang gabing iyon, nagpadala ng mensahe sa akin si Diwa. Hindi sa thread ng pamilya. Sa akin lang. Pwede ba tayong mag-usap? Tayo lang. Bago ang malaking pagbabalik. Nagkita kami sa isang kainan na hindi sa amin. Neutral na lugar. Isang malaking kainan sa tabi ng pangunahing lansangan kung saan walang nakakakilala sa amin. At ang aking kapatid ay mukhang hindi natulog ng maraming araw. Umuwi siya galing Batanes. Natapos na ang pamamanhikan. At may ibang bagay na nagsimula bilang kapalit. Alam ko. Sabi niya bago ko pa man magawang magtanong. Tungkol sa 2016. 19 ako. Isinama ako ni Daddy dahil kailangan niya ng isang tao sa pamilya na magmukhang tapat. Isang taong isasama sa listahan ng mga sinipian. At sinabi ko sa sarili ko na hindi ko ito problema. Sa pagitan na ito nilang dalawa ni Lola. Nabasag ang boses niya at hindi na niya sinubukang itago ito. Naging problema ko ito. Lola ko rin siya. Nagustuhan ko lang ang pagiging isang tao na hindi nila hinihingian ng anuman. Mas madaling maging paborito kaysa sa maging tapat. Hindi ko siya iniligtas dito. Hinayaan ko siyang manatili rito. Dahil hinayaan niyang manatili si Lola rito ng 10 taon. Pagkatapos ay dumukot si Diwa sa kanyang bagahe. At naglapag ng isang bagay sa mesa. Hindi isang photocopy. Ang orihinal ng pahina noong 2016 na may totoong lagda ng aking ama, ang mismong tinta. Ibinigay ni Aling Pasing ang kopya sa iyo. Sabi niya. Nasa akin ang orihinal simula pa noong 19 ako. Hindi ko alam kung bakit ko ito itinago. Marahil para balang araw ay magawa ko ito. Inusog niya ito sa mesa. Patungo sa akin. Gawin kung ano ang hindi ko magawa. Dinala ko ang 2 pahina kay Lola. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang tiket, ang kopya, ang orihinal, ang mga inisyal ni Diwa, ang pag-amin ni Diwa. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang gawin, kung gusto ba niya ng mga abogado, kung gusto niyang pagbayarin si Bayani sa paraang pinapagbayad ng batas ang mga tao na may mga pagsasampa at pagdinig at ang kanyang pangalan sa mga kasulatan. Matagal niya itong inisip habang inikot ang kanyang tasa ng kape ng isang kapat na pagliko sa mesa sa paraang ginagawa niya kapag nagpapasya siya sa isang bagay na halos napagpasyahan na niya. Walang mga korte, sabi niya. Masyado na akong matanda para guguli ng 1 taon sa natitirang oras ko sa loob ng isang walang kulay na kwarto, nanonood sa mga abogado na nagtatalo kung alam ko ba ang ginagawa ko. Tumingin siya sa akin. Iuuwi ng di makulangan ang mga produkto sa loob ng ilang linggo. Isang pagbabalik sa karinderya. Imbitado ang buong bayan.
Hayaan mong makita ng bayan kung sino ang nagluto at kung sino ang sinubukang magbenta. Iyon lang ang tanging hurado na gusto ko. Kaya, naghintay kami para sa pagbabalik at noong umaga nito, pumasok ang aking mga magulang sa kusinang asul na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, ngumingiti sa mga kapitbahay, nakikipagkamay, tiyak na kontrolado pa rin nila ang lugar. Matagal nang hindi nagmukhang ganito kapuno ang karinderya. At dumating ang buong bayan. Marahil 80 tao ang nagsisiksikan sa mga upuan at nakatayo ng 3 hanay sa may patungan. Dagdag pa ang isang mamamahayag mula sa diaryo ng probinsiya na may bitbit na kwaderno at isang litratista na nag-aayos ng pwesto sa sulok. May mga nakahandang free taste sa mga tray, ang mga unang modelo ng linyang pangkalakalan, nakabalot sa asul, ang pangalan ng aking lola sa harapan, sa isang estilo na mukhang sarili niyang sulat kamay, dahil sarili niya talaga itong sulat kamay, na-scan mismo mula sa isang pahina ng kwaderno. Tumayo si Efren Pascual sa tabi ng cash register para magbigay ng ilang mensahe. Ang lahat ng matitikman niyo ngayon ay nagsimula sa kusinang ito, sabi niya. At itinuro niya ang mga dingding, ang asul na pinto, ang sulok kung saan nakaupo pa rin ang upuan ni Lolo Terio. Susunod na ang mga istante. Magsisimula ngayon ang kwento. Itinaas niya ang isang maliit na asul na pakete. Hindi namin inilalagay ang pangalan ng isang pabrika rito. Pangalan niya ang ilalagay namin. At magkakaroon siya ng boses sa bawat serye ng gawa hanggat gusto niya ito. At pagkatapos noon, isang taong pinagkakatiwalaan niya ang gagawa nito. At iyon ang sandali nang humiling ang aking ama na magsabi ng ilang salita. Tumawid siya sa silid at kinuha ang maliit na mikropono bago may sino man ang makasabi sa kanya ng hindi. At humarap siya sa kanyang mga kapitbahay taglay ang madaling kumpiyansa ng isang tao na hindi kailanman sa buong buhay niya ay nahuli. Palagi naming pinoprotektahan si Mama, sabi niya, malambing, mukhang naaapi, perpekto, may ilang tao na nakakita lamang ng oportunidad. Dumapo ang tingin niya sa akin sa loob ng kalahating segundo. Mahirap panoorin na may taong sumasamsam sa taong mahal mo. Sa isang taong hindi na kasing talas ng dati. Kumiling ang silid papunta sa kanya. Magaling siya. Buong buhay niya niyang ineensayo ang mukhang ito. Hindi ko pinlanong magsalita. Ngunit ipinatong ng aking lola ang kanyang palad ng tuwid sa likuran ko ng minsan at iniwan iyon doon at tumayo ako. Hindi kayo naipit sa traffic, sabi ko. Lumabas ang boses ko na mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Lumingon ang buong silid. Sa araw ng kanyang kaarawan, palagi ninyong sinasabi sa mga tao na naipit kayo sa paliparan at wala kayong magagawa rito. Itinaas ko ang resibo ng groserya. Ito ay may nakatatak na oras na 7:52 noong umagang iyon. Nandito kayo sa bahay niya ng 7:52. Iniwan niyo ang isang malamig na takeout sa kanyang mesa at hindi niyo man lang ito ininit. At pagkatapos ay lumipad kayo sa Batanes at nagbahagi ng larawan paglipas ng isang oras. Isang bulungan ang umikot sa mga upuan. Napanatili ng aking ama ang kanyang ngiti, ngunit may naging kapalit sa kanya ang pagpapanatili nito ngayon. Pribadong issue iyan ng pamilya, sabi niya. Hindi ito ang tamang lugar. At ito, sabi ko, at itinaas ko ang sulat elektroniko, ay ikaw noong nakaraang Oktubre na sumulat sa Dimakulangan, tinatawag ang sarili mo bilang kinatawan ng pamilya. Sinubukang ilagay ang iyong sarili sa pagitan ng iyong ina at ng kanyang sariling desisyon. Sinabi nila sa iyong hindi maaari. Iyon ang dahilan kung bakit mo ito itinago. Isa iyong hindi pagkakaunawaan sa negosyo, sabi ni Bayani sa mikropono. At mali ang naging tono niya. Masyadong mabilis at masyadong mataas at narinig ito ng silid. Kaya, itinaas ko ang huling pahina, ang draft noong 2016, kasama ang kanyang pangalan sa itaas. Hinayaan kong makita ito ng buong silid bago ako nagsalita ng anuman. Noong 2016, sabi ko, sinubukan mong ibenta ang mga resipi niya sa Salazar Corporation sa isang katunggali. Nang palihim sa kanyang likuran, habang nakatayo pa rin siya sa kalang iyon araw-araw. Hinayaan kong manatili ang katahimikan ng isang segundo. Nakatayo ka sa kanyang karinderya. Hawak ang kanyang mikropono. Pinaparatangan akong nagnanakaw ng eksaktong bagay na sinubukan mo na ring ibenta dati. Ang bulungan ay naging isang bagay na may bigat ngayon
Isang mababang tunog na gumagalaw sa 80 tao na kumain sa silid na ito sa buong buhay nila. Nakita ko ang mga mukha na nakilala ko sa buong buhay ko na nagkukuwenta. Si Aling Nena, mula sa kabilang bahay, na nagpadala ng mensahe na nagpasimula ng lahat ng ito, ay nakatakip ang kamay sa kanyang bibig. Ibinaba ng matandang lalaki sa sulok na upuan ang kanyang tinidor. Huminto sa pagsusulat ang mamamahayag at nakamasid na lamang sa aking ama ngayon na siyang mas malala para sa isang lalaking tulad ng aking ama kaysa sa anumang katanungan. Nagbuo siya ng isang buong buhay mula sa pagiging pinakamakatwiran na tao sa bawat lugar. Tahimik lang na nagdesisyon ang silid na hindi siya ganoon. Mabilis na nagsusulat ang mamamahayag. Ibinuka ng aking ama ang kanyang bibig at sa isang sandali ay walang lumabas dahil walang masabi. At pinanood ko si Bayani na mawalan ng kontrol sa isang silid na kinatatayuan niya sa mismong gitna sa unang pagkakataon sa aking buhay. Pagkatapos ay tumayo si Diwa. Naglakad siya sa patungan at kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng aming ama ng dahan-dahan sa paraang pagkuha mo ng isang bagay mula sa isang taong malapit nang makahulog nito. At ipinatong niya ang orihinal na pahina ng 2016 sa patungan sa harap ni Lola kung saan makikita ito ng mamamahayag at ng mga kapitbahay at ng litratista. Alam ko, sabi ni Diwa. Nanginginig ang boses niya at hinayaan niya itong manginig. 11 ako at alam ko at nanatili akong tahimik dahil mas madali ito. Dahil mas nagustuhan ko ang pagiging paborito kaysa sa pagiging tapat. Tumingin siya kay Lola. Patawad. Sana ay nanatili rin ako. Tumawid ang aking ina sa silid at hinawakan ng aking ama sa braso at hinila siya patungo sa pinto. Nakataas pa rin ang kanyang baba. Nagpapakita pa rin ng dangal. At silang dalawa ay umalis sa kusinang asul sa pamamagitan ng asul na pintong iyon habang pinapanood sila ng buong bayan na umalis. Walang kumilos upang pigilan sila. Walang kumilos para sundan sila. Ang katahimikan na sinalubong nila paglabas ay isang sariling uri ng hatol. Tumayo si Lola. Kinuha niya ang mikropono sa huli at hindi niya nilakasan ang kanyang boses dahil hindi niya kailanman ginagawa iyon. 79 na ako, sabi niya. Hindi ako nalilito. Hinayaan niya ang silid na tanggapin iyon. Alam ko kung sino ng eksakto ang nanatili. Tumingin siya sa akin sa kabila ng lahat ng taong iyon at inangat niya ang asul na kwaderno mula sa patungan at itinaas ito ng bahagya patungo sa akin. Walang mahabang talumpati. Isang kamay at isang aklat lang at isang silid na puno ng mga saksi. Isang matandang lalaki sa dulong upuan na suki mula pa sa mga unang araw ng karinderya ang kumagat ng isa sa mga patikim. Ngumuya at sinabi sa wala at sa lahat na, lasa itong 1995. Lasang tahanan. May kailangan akong sabihin ng direkta sa iyo bago ko sabihin kung paano ito nagtapos. Kung mayroong isang tao sa iyong buhay na tahimik na nanatiling isang lolo, lola o magulang ang siyang nagpapakita at gumagawa ng trabaho at hindi kailanman nakakatanggap ng imbitasyon. Huwag maghintay ng isang silid na puno ng mga tao upang sa wakas ay mapansin sila. Ibahagi ito sa kanila ngayon. Sabihin sa kanila na ang kanilang pananatili ay hindi kailanman nakatago sa iyong paningin, kahit na hindi sila napapansin ng lahat ng iba pa. Dahil iyon ang buong punto. Iyon ang hindi kailanman naunawaan ng aking mga magulang. Sumara ang kasunduan noong kalagitnaan ng Mayo, malinis, sa mga termino ng aking lola, at wala ng sinuman. Ang mga tsismis tungkol sa akin ay namatay sa paraang namamatay ang mga tsismis ng tahimik at walang paghingi ng tawad sa sandaling nakita ang mga taong nagpapakalat nito kung ano talaga sila. Ilang buwan pa ang aabutin bago makarating sa aktwal na istante ang linya ng produkto, gaya ng ipinangako ni Lito. Ngunit kanya na ito ngayon, protektado, na may pangalan ko sa pahina, na nagpapanatili nito sa ganoong paraan. Humiling ang aking ama na magkita kami. Muntik na akong hindi pumunta. Pumunta ako dahil gusto kong marinig kung ano ang natutunan niya at ang sagot ay wala. Pamilya pa rin tayo, sabi niya, habang umiinom ng kape na hindi niya ginagalaw. May sapat na maibabahagi. Malaya. Walang kailangang tumalikod kanino man. Maging makatwiran lang tayo. Sinabi mo rin iyan noong 2016, sabi ko.
May sapat na maibabahagi bago mo pa man sinubukang kunin ang lahat. Wala siyang sagot para doon. Wala talaga. Sinubukan niya ang ilang hugis ng parehong pangungusap, pamilya, makatwiran, sapat, at hinayaan kong lumapag ang bawat isa at walang patunguhan. Itinakda ko ang limitasyon sa paraang itinuro sa akin ng aking lola na gawin ang lahat ng bagay ng malinaw ng walang init ng ulo. Malugod kang tatanggapin sa hapagkainan, sinabi ko sa kanya, kapag isinaalang-alang mo ito ng tapat at hindi bago mangyari iyon. Pagkatapos ay tinapos ko ang tawag at hindi ko naramdaman na ako'y makapangyarihan at hindi ko naramdaman na nanalo ako. Pakiramdam ko ay tuluyan na akong tumigil sa pagpapaliwanag tungkol sa aking pamilya sa mga tao na isang sarili nitong uri ng katahimikan at marahil ang mas magandang uri. Inilabas ng diaryo ng probinsiya ang kanilang kwento noong katapusan ng linggong iyon. Naging maingat at base sa katotohanan ito at hindi nito kinailangang magbigay ng opinyon dahil ang mga katotohanan mismo ang gumawa ng trabaho. Binanggit nito ang kaarawan, binanggit nito ang nagyelong pagkain at ang larawan sa tarangkahan ng sakayan na may isang oras na pagitan. Binanggit nito ang 2016 nang hindi pinangalanan ang Salazar Corporation dahil ang mamamahayag ay mas mabait kaysa sa nararapat sa aking ama. Tinawag ito ng aking ina na isang paninira. Tinawag naman ito ng lahat ng iba bilang diaryo noong Martes. Sa isang bayang ganito kalaki, ang ganitong bagay ay hindi makakasira sa iyo. Ililipat ka lang nito. Dati, ang aking mga magulang ang pamilya na may retiradong ina at may anak na mag-aasawa ng mayaman. Ngayon, sila na ang mga taong nag-iwan kay Lola Nita ng isang nagyelong pagkain sa kanyang ika-79 na kaarawan. Iyon ang pangungusap na nakakabit sa kanila ngayon. Sa pila sa botika, sa bilihan ng kagamitan, pinaghirapan nila ang bawat salita nito. Hindi lahat ay kumampi sa akin. Iyan ang bahaging hindi sinasabi sa iyo ni Numan. Ang ilan sa mga kamag-anak ay nanahimik at nanatiling tahimik. Tinatawag pa rin ng isang tiyahin ang aking ina bilang ang pinagkaitan. Isang pinsan ang nagsabi sa akin na ipinahiya ko raw ang pamilya na parabang sa akin nagsimula ang kahihiyan at hindi sa tarangkahan ng sakayan 9:00 ng umaga. Hinayaan ko silang maniwala sa kung ano ang kailangan nila. Tapos na akong makipagtalo sa mga taong nagpasya na sa katapusan bago pa man nila mabasa ang kwento. Iba si Diwa. Nagtanong si Diwa, totoong nagtanong, at pumunta siya sa karinderya at nagtanong na may mababang boses. Bukas pa ba talaga ang pinto para sa akin? Si Lola mismo ang sumagot niyan. Maaari mong paghirapan ang pagbalik mo sa kusinang ito, sabi niya. Isang turno sa bawat araw. Hindi ka patawaran na ibinibigay ng basta-basta na parang pasalubong sa salo-salo. Isang pintong hinayaang bukas ng bahagya kung saan ang trabaho sa pagpasok rito ay ganap na naiwan kay Diwa. Kinuha ng kapatid ko ang delantal mula sa sabitan kinabukasan at pumasok para sa pang-umagang turno at patuloy na nagpakita linggo-linggo mula noon at itinatama pa rin ni Lola ang paghawak niya sa kutsilyo gaya ng pagtama niya sa akin noon. Pagkatapos ay tumingin sa akin ang aking lola. May isa pang bagay, sabi niya, na hindi ko kailanman naibigay sa iyo ng maayos. Ilang linggo pa ang lumipas, malapit sa katapusan ng Mayo, nang ibigay niya ito sa akin. Inabot muna niya sa akin ang isang liham, nakatiklop sa sarili niyang sulat kamay, may petsang 14 ng Marso, ang kanyang kaarawan, ang gabi nananatili ako. Ang hiling ko ay simple, isinulat niya, na maalala ng taong nanatili. Tinanong mo itong totoo, bago mo pa man ito nalaman. Naalala ko ang mga kandila. Isang totoong hiling. Sabi ko sa kanya, humiling ka ng totoo. At sinabi niyang nakahiling na siya. At makikita ko ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa platera. At binuksan niya ang nakakandadong kahon at inilabas niya ang asul na kwaderno. At sa pagkakataong ito, hindi niya ito binuksan upang ipakita sa akin ang isang solong pahina. Inilagay niya ang buong aklat sa aking mga kamay at itikom ang mga daliri ko sa paligid nito. Hindi kailanman ito naging tungkol sa kung sino ang nagmamay-ari nito, sabi niya. Ito ay tungkol sa kung sino ang magpapanatili nitong buhay. Binuksan ko ang pabalat. Sa unang pahina, gamit ang tinta na wala roon dati, ay isang bagong resip sa sarili niyang sulat kamay, idinagdag kamakailan lamang, ang mga letra
ay medyo mas nanginginig kumpara sa mga mas lumang sulat sa ibaba nito. Sa itaas, isinulat niya ang tatlong salita, para kay Malaya. Sa patungan ng muling bukas na karinderya, mayroong isang maliit na asul na pakete ngayon. Isang unang modelo, ang una sa linya ng mga produkto na may salitang paparating sa harapan sa estilo na totoong sulat kamay niya. Mas itinatago ko ang lumang kahon ng nagyelong pagkain sa aking isipan kaysa sa aking kusina, ngunit naiisip ko ito sa tuwing tinitingnan ko ang paketeng iyon. Iniwanan nila siya ng isang bagay na nagyeyelo, na malamig sa gitna, sa mesang nagpakain sa kalahati ng bayan. Iiwanan niya ang mundo ng isang bagay na mainit. At nagsisimula pa lang ito, nagluto kami ng gabing iyon, kaming tatlo, si Lola sa may pwestuhan, sinisigaw ang mga utos, gaya ng dati, habang ako ay nasa linya, at si Diwa, sa kanyang unang totoong turno, na nakatali ang delantal at hinahayaang maghiwalay ang sarsa upang mautusan ng walang anumang lambing na gawin itong muli. Nahanap ko ang kahon ng mga kandila sa kahon ng mesa, kasama ang mga pisi at goma, at sinindihan ko ang iilang natira noong Marso at kumain kami ng isang totoong hapunan sa mismong mesa kung saan nila iniwan ang nagyelong pagkain, sa isang kusina na muling nangamoy tulad ng pinakamasarap na pagkain sa buong probinsiya. Ang mga taong nagpapakita lamang kapag nakabukas ang ilaw ay hindi kailanman matututunan kung para saan ang dilim. Natutunan ito ng aking lola. At nang kinailangan, hinayaan niya akong manatili.